with others, but not copied, duplicated, or dubbed, because copying greatly reduces the quality of the video. Copying reduces our income for creating new seminars for you. Copying breaks the law. So please, borrow a purchased video or purchase one. The purchase price is low. If you cannot afford the price, please contact us for assistance. Ngayong pong hapon ay magkakaroon tayo ng masayang talakayan at naasahan po natin na ang bawat isa sa inyo na narito ngayon ay magkaroon ng mga special benefits para po sa ating pagpapalaki ng ating mga anak sa karapat-dapat na kapamaraanan. I'd like to invite you immediately now to our first segment of our study entitled The Divine Decrees to Parents. At kung meron po kayong mga panulat at dala po ninyo ang inyong mga Biblia, inaasahan po natin na ang bawat isa sa inyo ay mag-take down notes. Makita ko nga po, ilan ba sa inyo ang mga magulang, mga parents? Praise God. Ako. At maraming kapanahunan o maraming mga pagkakataon sa ating buhay ang nadiskubre natin na maraming mga nagsipag-asawa ang hindi nagplano o hindi nag-aral ng kapamaraanan kung paano magkaroon ng anak. Tama po ba yun? Maaaring nagplano kung paano pipigilin lumabas yung anak sa family planning, pero hindi na plano kung anong gagawin kapag hindi napigil yung anak na lumabas. Hindi ho ba? Another problem here is that a lot of people have prepared for the wedding day but did not prepare for the married life. At hanggang sa kasalukuyan, marami pa ring mga bagay na maraming taong natataranta na ihanda ang kanilang araw ng kasal, pero hindi talaga nagbalak na maghanda para sa mga araw na sila'y kasal na. Tama po ba yun? Yes or no? Yes naman. Ano ho? So ngayon po, nais nating magkaroon sa ilang sandali ng ating panahon bilang mga magulang ng pause para madiskubre ho natin mula sa banal na kasulatan, mula sa panulat ng ating Panginoon, kung ano ang kanyang mga pamantayan para sa bawat isa sa atin. Titignan po natin sa Book of Deuteronomy chapter 6, ang mga kadahilanan ng pagkakaloob ng Diyos ng kautusan. At ito po ay gagamitin natin bilang gabay para sa ating pong pag-aaral ng panuntunan bilang mga mabubuting magulang. Okay, dito na ho tayo. To those of you who don't have a Bible, you can just maybe share with the Bible of the person sitting beside you, but we would like to advise that within the next few segments that you acquire really a Bible sapagkat ito po ay makakatulong sa atin. Okay. Ito po ay sulat ni Moises bago pumasok ang mga Israelites doon sa lupang pangako na ipinangako sa kanila ng Panginoon. At ito po ang magiging foundational verse natin para po pagtibay natin ang mga panuntunan patungkol sa kung paano maging mabuting mga magulang. Ang sabi, these are the commandments or the decrees and laws the Lord your God directed me to teach you to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess, so that you and your children and their children after them may fear the Lord your God as long as you live, by keeping all His decrees and commands that I give you, and so that you may enjoy long life. Verse 3. Hear, O Israel, and be careful to obey, so that it may go well with you, so that you may increase greatly in the land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your fathers, promised you. Verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. These commandments that I give you today are to be upon your hearts.
Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols in your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. We stop there for a while. At makikita po natin ang mga panuntunan ng ating Panginoon, and along with the study in your blanks, sagutan na po natin muna yan, and then we will move on to a further discussion of the subject. Let's answer the questions in the blanks of your notes right now. Ano po yung, ayon sa verse 2, ang dalawang dahilan sa kautusang ipinagkaloob ng Diyos? What are the two reasons? You get that? What are the two reasons that God gave as a reason dito sa kautusang ito? First one is so that you and your children may fear God. Yan ang foundation. Di ba? Sa ating mga Pilipino, napakahalaga ho yan. Di ba? Yung magkaroon ng ating mga anak ng takot sa Diyos. And secondly, so that, as a result of that, you may enjoy long life. Yan, ang gustong-gusto ng mga tao, magkaroon ng long life. Yung iba, nag-exercise para magka-long life. Yung iba, umiinom ng sangkatutak na vitamins para magka-long life. You know, yung iba, umiinom ng Coke dahil Coke adds life. Maraming mga, kung ano-anong dinadagdag, but, you know, ito ang sikreto. Ayan. What is to be the primary doctrine? Ano yung primary na kautusan? Yung pangunahing kautusan na dapat sundin ng kanilang mga anak? Na ano daw po, ayon sa talatang 4? The Lord is one. Yan, mahalaga yan, ano? Na ang bawat isa sa kanila ay tanggapin ang katotohanan na merong iisang Diyos lamang. At pagkatapos, ang susunod na tanong, letter C, what is their primary responsibility? Their primary responsibility to the Lord that they honor. Ano yung kanilang primary responsibility? Love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Are you following along in your notes? Very simple. Hindi ho ba? And what are they supposed to do with these commands? Saan nila ilalagay? They will put this word upon their hearts. Sa kanila muna. At pagkatapos, anong gagawin? Ituturo sa kanilang mga anak. Yan ang kanilang gagawin. Paano naman po nila ito ituturo sa kanilang mga anak? May 3 hakbang na ibinigay yan, hindi ho ba? Okay, let's get the keywords right. First keyword, talk. Yan ang first keyword natin, talk. You will talk about them. Ano ba yan sa Tagalog? Talk about them. Pag-usapan. Yan, anak. Ang pag-uusapan natin ay salita ng Diyos. Hindi tungkol sa mga buhay ng artistang walang katapusan. Talk about them. Ano pa ang gagawin? Tie them as symbols. Yan. Naku, hindi yan ang pag-usapan. Itali mo sa kanilang katawan. Yan tayo mga Pilipino. Alam na natin yan. Hindi ho ba? Kaya nga, nagkukwintas tayo dyan, nakuha yan eh. Pero kung ano-ano nilalagay na sa kwintas ngayon, mga bungo, mga ngipin, kung ano-ano, dapat nakalagay dyan ay Word of God. Hindi ho ba? Okay. At ano pa? Write them. Ang ibig sabihin, ng write them, halimbawa, ang idea po na ito ay galing sa Bible. Kopyahin nyo yung sinabing verse at ipaskel. Ayan. Okay, paskel. Paskel. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. Sa makatuwid, ito ay kapamaraanan ng isang nanay o ng tatay na kung ano yung natagpuan niya sa banal na kasulatan, kokopyahin niya at ipapaskil, write them hindi ba? Ayan, sa paligid ng bahay. Anong mga nakasulat ngayon sa paligid ng inyong mga bahay? Yung iba may nakalagay, di ba? Upon your door, upon the doorpost, upon the gate. Ano nakalagay sa gate? Beware of dogs. Yung mga nakalagay sa gate, di ba? Wala mang connection sa Diyos yung beware of dogs. You know, bakit meron naman nakalagay sa Bible na beware of dogs, no? Kung ano nakalagay, kalendaryo ni Rosana Roses, nakaborles doon, o mga sigarilyo, at kung mga alak. Kung yan ang nakapaskil sa bahay nyo, hindi, yan ang matututunan ng inyong anak, hindi ba? Hindi tungkol sa Diyos. Kung nakapaskil sa bahay nyo, yung mga asong nagsusugal, yung mga ganyan, di ba na? Mga galing sa Saudi, asong nagsusugal, ganyan. Ayan ang tinuturo mo sa anak mo. Ganyan Kaya pag uwi nyo, pakitanggal nyo na yan, kasi hindi ho yan ang pinalalagay ng Diyos. Ano ho? Amen po ba? Okay. Bato-bato sa langit, tamaan nawa kayo. So yun po yun. Now, let me show you how this actually happens. Ang salita ng Diyos, okay, salita ng Diyos, yan. Bakit sinulat sa bato ang salita ng Diyos?
Para wag bumura? Galing, ano? Ano ba? Dahil wala pang coupon man doong araw. So, kaya nakasulat yan. Ano pang dahilan? Ayon po sa panuntunan ng mga mambabatas, anumang hindi nakasulat, chismis. Hindi ba? Anumang hindi nakasulat, chismis yan. Kaya kailangan patunayan niya ng kasulatan. Kaya ang Biblia ay kasulatan. Kung ang inyong pong panuntunan ng paniniwala ay hindi naaayon sa kasulatang itinakda ng Diyos ng poong may kapal, lulutang-lutang ho yan. Mga pepitsuging paniniwala ho yan. Katulad ng paglilipat ka ng bahay, unahin mo bigas, pag may paru-parong itim, mag-ingat ka dahil lolo mo yan. Yun, mahirap paniwalaan yun na lolo ko, naging paru-paro yun. Walang panuntunan yan, oh. Dapat ang orientation ng bahay, mga pungso, yung dito nakaharap, pag dapat ganito, you know, lagi ka merong banga sa harap ng bahay, lagyan mo palagi ng tubig, you know, para magkaroon kayo ng dengue sa bahay nyo. Yun ay mga walang kwentang panuntunan, hindi ayon sa Diyos yan. Kung meron kayong ganyang panuntunan, tapon nyo na ho yan dahil hindi ho yan ayon sa Kristyanismo. Nakakahiya tayong mga Kristiyano, tayo pa yung mga naniniwala sa mga walang kakwenta-kwentang katuruan. Hindi ho ba? So, dapat nasusulat para hindi chismis. So, anong gagawin ngayon? Ito daw pong kasulatan na nailipat na, okay, of course, ang modern version yan, Bible, hindi ba? Ang sabi ng Panginoon sa kasulatan ni Moises, ang kasulatan ito ay kinakailangang mapunta muna sa inyong dalawa. Ayan. Yan. Si Mr. at si Mrs. Ayan. Mag-asawa yan. Kita niyo, magka-holding hands. Okay. Yan. Ngayon, kaya lang, hindi lang po yan kailangang malaman sapagkat sabi niya, ilalagay daw po ito sa puso. Yan. Meron po ba kayong puso? Ayan. Ano ibig sabihin ilagay sa puso? May mga bagay na nasa puso na niyo na hindi na kailangan ipaulit-ulit sa inyo. Alam niyo na. Parang nai-inlove pa kayo, hindi ba? Ngayon ba, hindi na? Yung lagi niyong nasa yung, may binasa niyo yung love letter ng sweetheart niyo, mali-mali naman pagka-English, tuntua ka, lagi na sa ilalim ng unan mo, you know. Ang sama naman ng pagkagawa, you know, parang kinahig ng manok ang sulat, pero I love you, sweetheart, di ba? Nasa sa puso mo yun. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Yung nilalaman ng salita ay ilagay sa puso. Ilagay mo muna sa puso mo. At pagkatapos, bilang resulta, ano ang ating gagawin? Ito daw po ay ituturo. Kanino? Sa ating mga anak. Ayan. Dami anak. Ayan. Okay. Anak. Okay. Ngayon, nakita niyo ba? Yan ang trabaho ng magulang. Ang tanong ko po, paano mo ilalagay sa kanila yung wala sa iyo? Ano ibibigay mo? Wala ka naman. Dapat meron ka muna, hindi ba? Diba? May mga tatay na, tay, penging 50 pesos. Wala, punta ka sa nanay mo. Kita mo, walang maibigay. Palaging pupunta sa asawa. Kasi yung asawa ang nagtatago ng pera. Ganon, tinatago kasi pag hindi tinago, nakukupit at kung saan-saan napupunta. Alright. So ito po ang idea na pinararating natin sa unang segment na ang Diyos ay merong divine decree. Idineklara ng Diyos, meron siyang panuntunan, meron siyang pamantayan. Maliwanag po ba? Ngayon, ito raw na itinuro ng Diyos sa atin, una, sa puso mo na, yung talagang buong-buo mo na sa puso mo, yung itong love the Lord. Ngunguyain natin ito at gagawin nating bahagi natin ng ating buhay. Mahal po ba ninyo ang Panginoon? Yes. Ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Lahat ba kay Lord? Mas marami ba kayong oras nanonood kay Talia kaysa sa pagbabasa ng Biblia? O di kaya mas marami bang panahon sa ating buhay ang tayo nananalangin? Ole, buong puso. Yung iba kalahati ang puso. Yung kalahati nasa loto, nasa sweepstakes, yung kalahati pananampalataya, yung kalahati swerte. Hindi pwedeng gano'n. Kailangan pag buo, kay Lord lahat. Amen? Pakisabi sa katabi, kay Lord lahat. Yan, kay Lord lahat. Okay? Yan. Lahat ng buong puso, buong kaluluwa. Buong kaluluwa. Mahirap naman itanong, may kaluluwa ka ba? Mahirap na tanong yan, di ba? Kasi siguradong meron, di ba? Yung buong bang yan kay Lord. Ito ay primary doctrine. Ito muna ang dapat niyang unawain.
At ang iba ay susunod na. Mga kaibigan, hindi tayo tinuruan o hindi tinuro sa atin na memorize ang buong Biblia. Hindi ho yun ang pinagagawa sa atin ng Diyos. Kumuha tayo ng mga panuntunan dyan at gamitin natin sa ating personal na buhay at ituro natin sa ating mga anak sapagkat kung anong meron ka, pwede mong ituro. Hindi ho ba? Alright. Ngayon, at meron kapamaraan ng itinakda ang Diyos. Ano-ano yung tatlong words na ating pinag-aralan? Talk about the Word of God. Okay. Talk about them. Anak, pasalamatan natin ng Diyos sa pagkaing nakahanda sa hapagkainan. Habang kumakain kayo, yung pinag-uusapan nyo ay tungkol kay Lord. Hindi ba? Yung makakala mo, hindi ko pa nakalimutan yung ginawa mo kanina, ha? Bata ka! Nagsisermon kung kailan kumakain. Nasubukan nyo na bang masermonan habang kumakain? Nalulunok nyo ba? Natutunawan ba kayo? Hindi niya masusundan ng diatabs kapag kayo'y kumain. Bakit? Hindi ho na, hindi maganda. So, pag-uusapan ito sa tuwina. Tignan nyo, pagka patulog na, itinutulog nyo ba inyong anak, yung tatabihan nyo bago sila matulog, yun, anak, alam mo, ang mga bituing niya nakikita mo. Kunyari, butas ang bubong ng bahay niya, nakita yung bituin. Yan, galing kay Lord yan. No? Tie as symbols. Noong mga unang kapanahunan ng mga tao ay, dahil sila galing sa Ehipto, meron sila mga frontlets, meron sila mga bracelets. Hindi ho yun pang dekorasyon. Ngayon, puro pang dekorasyon lang nakikita natin, di ba? May mga bulsang maliliit ho yun na may nakarol yung salita ng Diyos doon. Ang assumption, kapag ito ay isinulat sa kapirasong balat, dahil wala pang papel ng araw, at ipinabasa sa bata at nirolyo at nilagay sa ulo, ang assumption ay pumasok na sa ulo ng bata yung salita. Kaya upon the forehead at upon the bracelets, maraming bulsa na ang konsepto ay pagpapaalaala na ito ay salita ng Diyos. Ito po ay mechanics, no? Or machinery, kapamaraanan para mapasok ang salita sa bata. Hindi ba? Ngayon, ang nagtuturo sa ating mga anak, TV. Kaya ang salita ng ating anak, mga TV. Di ba? Jollibee kami, join kayo. Mga ganun mga salita. Saan nakuha yun? Di Jollibee. Anak, McDo. Di ba? Anak, Bible verse. Hindi, walang alam. Ang alam, puro hamburger. Mga okay naman ho yun. Kataba ko sa McDonald's, praise the Lord, masarap po McDonald's, kung ililibre nyo ko, okay na rin. Pero ang punto ho doon, yung ba ang kailangan ng ating mga anak, iba yung kanilang na-memorize. Alright? So, what you want to do is tie them as symbols. It should be symbolical. Symbolical. And anything that may be symbolical of the word, you can use in modern days. Hindi ba? Ngunit ang pinakamahagandang bagay na pwede nyo na kaagad gawin ay ito. Write them. Yan. Simpleng-simple lang yan. Write. Isulat. Ang ibig sabihin, ito po ang unang segment ng panuntunan. Matuto kayo na ang inyong bahay ay learning center ng inyong mga anak. Bakit ba puro bisita ang inyong inaatupag? Mga nakikikain lang yan, di naman naguhugas pa ng pinggan. Mga kung ano-anong mga pinaghahandaan nyo ng mga gamit na nakakulong sa inyong mga platera. Sa mga istante na matagal lang naroon na mga ipis na nakikinabang. Pag dumating si bisita, sila ang gagamit. Di ba? Hindi nakikinabang yung ating mga anak. So the idea there is, allow them to see. Bakit? Mahalaga yung makita ng mga bata yung salita ng Diyos. We have to be pleasing them. Di ba? So ang bahay ay hindi para magpa-impress ng mga bisita. Ang bahay ay training center ng inyong mga anak. Amen po ba? Amen. Yan. Huwag puro bisita ang atupagin. Kasi minsan yung mga anak nating kawawa. Sila iinom sa baso ng Blend 45 na basag. Pero yung bisita, doon sa baso na nung kinasal pa kayo, yun ang iniinuman, di ba? Yung mga plato nyo doon, ang tagal na. Bili kayo ng mga Tupperware na nakakulong na, amoy plastic na. Saka gagamitin. Samantalang yung mga anak na dapat makinabang, hindi na nakinabang. Minsan pag may bisita, lahat ng mga imported na kumot pinapagamit nyo. Samantalang ang gamit ng inyong anak na kumot ay sakong, butas-butas. Bakit nagkaganon? Kasi ang focus ng mga magulang, okay din hong mag-asikaso ng bisita, pero dapat anak muna. Amen?
Ayan. Tinatamaan na ho ba kayo? Ay, salamat ho. Kasi kung hindi, sayang ang oras ko. Alright. So, ganito po yun. Ang pinararating sa atin, ang unang segment ng araling ito, ay maunawaan po natin na mahalaga na ipaunawa muna sa atin ang value, no, ng pag-aaral ng salita ng Diyos para meron tayong maituturo sa ating mga anak. Kung hindi, alam po ba ninyo, ang maituturo nyo sa inyong anak ay ang tinuro ng 2 taong pumatay kay Ninoy. Kilala niyo ba yung 2 taong pumatay kay Ninoy? Hapon yun. Ang pangalan ng isa ay si Haka-Haka at yung isa ay si Kuru-Kuru. Yang 2 yan, kapag nagturo sa inyong mga anak, ay tagilid ang landas ng inyong mga anak. Baka yan ang inyong tagapagturo. Pakitanong nga katabi, sinong teacher mo? Si Haka-Haka o si Kuru-Kuru? Walang kwento sa akin yan. Pastor, alam mo naman, nung maliit pa ako, pinapasok ko ng tatay ko sa sako ng bigas at isinasabit ako sa puno ng langka. Kaya ako tumino ng ganito. Kaya ka pala ganyan. Amoy langka ka palagi. You know? May kapamaraanan ang Diyos. At ang kapamaraanang ito ay dapat i-discover natin. Pag-aralan, gawing bahagi ng ating mga buhay. Amen? Okay. Sa CV po na inyong mga materials ngayong umaga, meron po tayong application question. Nais ko pong tingnan po ninyo yan at pakishare nga sa inyong katabi ang sagot sa unang tanong. Paano natin may apply ang mga kautosang ito sa ating mga tahanan? How can we apply the above stated commands in your own home? Yan, meron na kayong agad sagot na, therefore I must. Okay? Sulat nyo na kagad yan. Pag uwi ko ng bahay, ito ang aking gagawin. Ano ang inyong gagawin? Isulat nyo na. Huwag nyo na muna sabihin sa akin. Alright, let's pause for now and move on to the answer to the first segment of our study today.